Good day everyone. I am teaching about coronary artery disease or also known as ischemic heart disease. So ano nga ba ang ibig sabihin ng coronary artery disease? From the word itself, masasabi na natin kung ano ang ibig sabihin niya. Ischemic meaning decrease ang oxygen supply nito. Saan? Dito sa heart muscle. So, yun lang naman ang ibig sabihin niya. Decrease ang oxygen supply dito sa heart muscle. So let's come now to pathophysiology of the coronary artery disease. So number 1 natin is smoking. Because smoking is contributes to plaque formation. Number 2 is advanced age. Ang advanced age naman ay nagkakaroon ng stiffening of the blood vessel wall. And normal talaga yun sa mga matatanda. Tapos sasamahan pa natin na nag-smoking sila, diabetic. Tapos yung lifestyle pa nila, mataas ang cholesterol intake. Next naman is hypertension. So yung may mga high blood sila. Tapos familial din. Kasi nga because they shared lifestyle and environment. So same lang ang kinakain nila. So kung ang hinahanda nila sa pagkain is mga matataba, so kahit yung mga younger age na anak nila kinakain, ganun din. So pagdating ng araw, magkakaroon sila nito. Itong mga sinabi natin, sila ang mga nagkukos kung ba't nagkakaroon ng plaque formation dito sa artery natin. So there is an increase lipids, cholesterols sa ating artery. So after nun, ang mangyayari, papasok sila dito. Invasive nila yung arterial walls na dapat hindi sila nandun. So ang gagawin ng katawan natin, kukunin yon or dapat i-absorb ng mga or iphagocytes or kakainin ng ating body para kasi hindi dapat sila nandun. So ito na ang mangyayari, papasok din sila doon, nagkakaroon ng inflammatory. Ito mag-i-expand yan, nagkakaroon ng inflammatory response. Yung mag-expand yung blood vessel para makapasok yung ating mga cell to protect our vessels. So after nun, papasok na sila dito sa blood vessel wall. Kakainin nila yung mga lipids or fats na nakapunta. So phagocytes nila yan, kakainin. Ang kaso nga lang, hindi nila natutunaw yung mga taba na yan. So ang mangyayari, itong phagocytosis na nangyayari, nagiging foam cells sila. Nagiging foam cells. So nag-a-accumulate yun over time, paulit-ulit na nangyayari na mataas ang lipid profile, lipid content na kinakain natin. Yun ang nangyayari. Nagkakaroon ng foam cells, and after that, nagiging deposit na sila. Yan, nagkakaroon na ng deposit, ganyan. Tapos ito na siya, meron ng plaque formation. So let's come now to the types of the ischemic heart disease. So the first one is the stable. Stable because of ito yung kanilang plaque sa heart, sa coronary artery. Yung oxygen supply nila sufficient lang pag wala silang ginagawa. So pag wala silang ginagawa, maganda yung pagdaloy ng oxygen, pero limited lang. So pag sila during exertion, may ginawa sila, naglakad, tumakbo, kahit anong ginawa nila, kahit umubo lang or during exertion, increase ang oxygen demand nila, kakaroon sila ng chest pain. Chest pain dahil yung O2 na natatanggap nila hindi na sufficient kasi gumagalaw sila, tumataas ang kanilang oxygen demand. Ang ginagawa lang natin sa pasyente na merong stable angina, pinapahinga lang. So need lang nila ng rest. Kaya stable lang sila. Unstable ischemic heart disease or unstable angina.
So kapag hypertensive si patient, tsaka smokers, ang smokers kasi, ang nangyayari, nasisira nila yung outermost layer, part ng plaque. Tapos, itong fatty substance na nandito, yung mga platelets, pupuntahan yan, tsaka mag-a-aggregates. So, pupuntahan niya yan, tapos mas lalong nagbablock yung kanilang heart vessel. So, yung oxygen na napupunta dito is sobrang konti na halos wala nang nalalagay. Yun ang nangyayari sa unstable because of hypertension. Sa hypertension naman, pag sobrang taas ng kanilang pressure, ayun din, nasisira din yung outermost layer ng plaque. Same sa mga smokers. So, doon na sila nagkakaroon ng sobrang sakit ng chest pain. So, meron tayong dito 3 classes ng unstable. So, yung isa dito is subendocardial ischemia. Meaning, meron lang sila ng ischemia. Decrease lang ang oxygen. Pero, wala siyang infarction. Ang meaning ng subendocardial, dito lang sa part na to. Ito po, heart to. Ito yung left ventricle. Tapos dito lang, halos kalahati lang ng left ventricle na area. Ito lang. Diyan lang nagkakaroon ng ischemia, meaning less oxygen supply lang. Next one is subendocardial infarct. Infarct meaning meron nang namatay na mga tissue or cells. Ito ang affected lang sa kanila. Or tinatawag din silang non-ST elevated myocardial infarction. Kasi sa kanilang ECG changes, meron lang sila na walang elevation. Pero meron sila ng subtotal occlusion. Meron na silang occlusion. Talagang na-occlude na yan. Wala na talagang pumapasok ng oxygen. Kaya namatay yung kanilang myocardial cell. Next one is transmural infarct. Ito yung malala. Kasi meron na silang STEMI or ST segment elevation myocardial infarction. So, meron silang total occlusion. Lahat na to namatay na. Namatay na to lahat. So, yung heart natin hindi na siya makakapag-pump ng maayos. Dahil ito, infarcted. Dead na yung mga cell dito. So, ang pag-pump ng heart, wala, kulang na. Yun lang. Ito po yung mga types ng ischemic heart disease. Number 1, stable. Tapos, number 2 is unstable. So, sa unstable, merong classification, subendocardial ischemia, subtotal occlusion lang. Meron silang chest pain. Ito din, lahat sila may mga chest pain. Ang pagkakaiba lang sa mga ECG changes. Dito, non-STEMI. Ito naman, STEMI na. Pag zinom natin, yung cardiac cell, ito ang mangyayari. So, paano ba nagko-contract? Paano nagko-contract ang ating myocardial cell? So, meron sa loob ng myocardial cell, meron tayong troponin, tsaka trypomycin. Ito, nag-a-attach sila dito. Tapos, ito, gagalaw yan pag naka-attach sila dito. Yun ang normal. Pero, pag nagkaroon ng infarct, halimbawa sa cell, ito yung cell natin, decrease ang oxygen supply nila. Decrease ang O2 supply nila. So, mamamatay ito. Magkakaroon ng leakage. Lalabas yung troponin. Tapos, tataas din ang potassium, kung ano yung mga nasa loob ng cell. So, there's a leakage na mangyayari if merong dead cell. Yun ang nangyayari sa may mga unstable angina na nagkakaroon ng infarction. So, sa mga laboratories natin, meron dito ng troponin.
Eto, meron din tang troponin na lalabas. Yan kasi yung troponin. Yan kasi yung lumalabas sa mga laboratories or tinitingnan ng mga doktor para ma-confirm na meron talaga sila na infarction. Pero dito, wala itong troponin. No troponin to. Wala kasi ischemia lang naman, walang infarction, walang namatay na cells. Dito wala naman ng troponin, no troponin din dito. So, yun yung mga different types of unstable. So, let's come now to the signs and symptoms of coronary artery disease. Main symptoms are chest pain. Kung hinahawakan nila yung dibdib nila, ang tawag doon Levine sign. Take note of that kasi lumalabas din yan sa board exam. Ang intensity niya sobrang taas. So, yung quality niya parang dinadaganan ng elepante. Tapos, radiating. Radiating siya. Radiating siya. Dito sa left arm. Sa left arm. Sa jaw. Dito sa left. Tsaka dito sa left. Sa back area. Kasi, ang rationale behind that, iisa lang yung kanilang nerves galing sa spinal cord from visceral afferents. From T1 to T5, isang branch lang sila. Kaya pag nagkaroon ng infarction dito, sumakit, naapektuhan din yung ibang branch nila from left arm, back, and sa jaw, sa jawline. Yan yung kadalasang symptoms associated with chest pain. Tapos nagkakaroon din sila ng shortness of breath, fatigue, nanghihina sila. Tapos nausea and vomiting, and weakness. Weakness all over the body. Parang pinapawisan sila, malamig. Yun yung kadalasang kanilang complaint. Let's come now to diagnostic procedures of ischemic heart disease. So, number 1, ECG. So, ang ginagawa sa ECG, tinitingnan kung may STEMI elevation, kung may ST segment elevation. Tapos, always nyo po itong tatandaan, lalo na sa board exam, lumalabas to. Sa ECG changes, kapag injury lang, meron siyang ST elevation. Pag may mga ischemia na, meron siyang T waves inversion. Tsaka pag old, or pag may scarring, pag may infarct, old infarct, meron siyang pathologic Q wave. So, forever na siyang merong ganyan. Palaging merong pathologic Q wave na lumalabas during ECG. 2D echo. Diyan mo malalaman kung gaano nakalala yung infarctions. Next na ginagawa is coronary angiogram. Sa coronary angiogram naman, ang ginagawa, meron silang ini-insert na dye dun sa kanilang blood vessel. So, halimbawa, ito yung kanilang heart. Tapos, meron dyan mga blood vessel. Tapos, mag-ano sila dun ng dye. Lalabas yon, lalabas dun sa diagnostic na yun yung mga blood vessel. Tapos may occlusion dito, hindi na yan makikita na mag-stop na dyan yung flow ng dye. Samantala sa iba magfo-flow pa rin. So dito nila makikita na ay may occlusion dito kasi dito tumigil yung flow ng dye. Next thing is yung blood test. Sa blood test naman, ang tinitingnan is yung troponin. Troponin. At ang specifically, troponin I ang ginagamit. Tapos, may makikita din, bukod sa troponin, ay CKMB. So, pag tinanong, what blood test ang kinukuha pag mayroong myocardial infarction? So, ang ating pipiliin is troponin I. Pero, pag ang tanong ay anong blood test ang ginagamit pag tinetest kung mayroong reinfarction, meaning na-admit siya sa hospital, nagkaroon siya ng chest pain, tapos tinest, positive siya sa troponin, ay meron siyang myocardial infarction. Pero, while admitted, ano na ang titignan nila kung mayroong reinfarction? Ang pipiliin na is CKMB. Kasi ang troponin I, for 1 to 3 days, mataas talaga siya. Increase talaga siya. Hindi siya bababa. Samantalang ang CKMB, within
24 hours, less than 24 hours, bababa na siya. Slowly na siyang bababa. So, paano malalaman kung may reinfarction? Ang ikukunin na blood test, yung CKMB. Kasi sa troponin ay talagang mataas na siya from the very start. Stress test. Kadalasan itong ginagawa sa mga stable angina. So, tatanungin mo yung pasyente kung kaya ba niya maka-exercise. I-assess mo kung kaya ba niya maka-exercise. Kung pwede, kung yes, tatakbo siya sa treadmill. Tapos, naka-attach siya sa ECG. Kasi, doon titingnan kung pag tumaas ang demand, magkakaroon ba siya ng chest pain, tapos magkakaroon ba ng ST elevation. Lahat yan titingnan sa ECG niya. Kung hindi ba niya kaya mag-exercise. So, ang gagawin ng mga doktor, bibigyan siya ng dobutamine to increase the demand dun sa heart. Constrict niya yung mga blood vessel dun para magkaroon ng less oxygen supply dun sa myocardium. Tapos, i-ECG yan. Titignan kung meron ito. Chest pain, ST elevation, yan ang mga symptoms. So, dahil dyan, makikita nila kung meron talaga silang ischemic heart disease and paano nila i-grade yon with these diagnostics procedures. So, let's come now to the treatment of ischemic heart disease. So, sa stable angina, binibigay lang aspirin. Ang aspirin is antiplatelet. Antiplatelet siya para maiwasan yung pag-aggregate ng platelets doon sa plaque formation na nangyayari. Pangalawa is nitroglycerin. Ito naman vasodilator. Tinutulungan naman niya yung blood vessel para lumaki. Para kahit yung plaque nandyan, maganda pa rin yung flow ng oxygen papunta sa myocardium. Ang beta blockers naman, ang ginagawa niya is nire-reduce niya yung oxygen demand para sufficient lang yung oxygen na maibibigay dun sa myocardium. Ginagawa nito para ma-decrease ang demand is decrease yung contractility ng heart and blood pressure niya. In that way, mababawasan yung oxygen demand. So, maganda din yung flow at mag-iiwasan natin yung chest pain. Dito naman tayo sa unstable angina. So, yung aspirin, hinaluan na ng clopidogrel. Sabi ko nga, ang aspirin, antiplatelet, same as clopidogrel. Ang ginagawa kasi nila, di ba sa unstable angina, yung plaque na nandito, nasira yan, tapos nag-aggregate yung mga platelets para maharangan yan. Yun yung function ng aspirin tsaka clopidogrel. Iiwasan yan, tatanggalin niya yan para hindi mag-aggregate at maganda pa rin yung flow ng oxygen dun sa myocardium para decrease pa yung infarct. Next, morphine. Ang morphine naman, ang ginagawa niya is to decrease the demand. Bakit? Dahil sa anxiety ng patient. Dahil sa pain. Pag na-decrease yan yung anxiety tsaka pain, nadi-decrease din yung demand. Yun yung pinaka main goal ng morphine. And also to promote comfort dun sa patients. Next, beta blockers. Yun, yung sinabi ko. To decrease din yung oxygen demand. Nitroglycerin naman, it is a vasodilator drug. Next, surgery. Surgery ang pinakamagandang point of treatment sa unstable angina since meron total occlusion or merong total na yung nakabara dun sa blood vessel niya. So, number one is tinatawag nilang CABG or coronary artery bypass grafting. Halimbawa, ito yung kanilang heart. Tapos, dito yung infarct, itong blood vessel na to. Ang ginagawa nila, yung mga healthy artery, iniiwan nila yan, tapos kumukuha sila ng ibang artery from other side of the body. Tapos ito, inaalis na nila,
binabypass nila doon yung na-harvest nilang artery. So, para masupplyan yung area ng heart na damage na yon, binabypass lang nila. Kaya yun yung coronary artery bypass grafting. Pinapalitan nila yung mga damaged blood vessel ng bago, galing din sa harvest vessel sa ibang parts ng body. Pangalawa, PCI or percutaneous coronary intervention. Ang ginagawa naman dito, meron silang pinapasok sa blood vessel, tapos titignan nila kung saan yung occlusion, hahanapin nila yon. Alam mo, kung nahanap na nila, tapos nandito yung blockage, ang gagawin nila, mag-iiwan sila dyan ng stent, yung parang bakal, na ganun lang, mga bakal. Tapos iiwan nila yon. Ang mangyayari, ito yung occlusion, nandito na, tapos meron na dyan yung mga bakal. In that way, maganda pa rin ang flow niya. Yan yung mga ginagamit na treatment for unstable angina. So let's come now to the nursing interventions, all about coronary artery disease. So number 1, risk for decreased cardiac output. Magiging decrease ang cardiac output niya kasi nga may infarction na dun sa heart niya. So konti na lang yung magiging mapapump niya, heart niya, kasi nga damage na. Ang pinaka delikado sa lahat, if ma-damage yung kanyang left ventricle. Ito ang pinaka delikado kasi yan yung pinaka maraming pinapump na heart throughout the body. So talagang decrease ang cardiac output niya. Next is acute pain. Acute pain because of the nerves na affected, which is from T1 to T5. Number 3 is risk for impaired tissue perfusion. Konti na yung tissue perfusion and konti yung na-deliver nilang oxygen sa mga myocardium dun sa heart. Next is activity intolerance. So kadalasan ang patient is complete bed rest without bathroom privileges. Bakit nga ba nagiging complete bed rest? Complete bed rest kasi yung kanilang oxygen supply is equal lang sa oxygen demand. Pag hindi yan naka-complete bed rest, ang mangyayari, yung oxygen supply niya na dapat lang na tama lang sa oxygen demand, nag-i-increase yung demand. So ang nangyayari, nagkakaroon ng chest pain. Kaya complete bed rest siya. So what's the rationale behind but without bathroom privileges? Because ang iniiwasan dito is yung vagal stimulation. Yan yung iniiwasan dyan. Dahil nga, pag na-activate ang vagus nerve, through pagtatay niya, ang mangyayari, magkakaroon ng bradycardia. Pag nagkaroon ng bradycardia, yung pagtibok ng puso niya babagal. Decrease ang kanyang heart rate. So, mangyayari, decrease din yung O2 supply papunta dun sa heart muscle. Kaya iniiwasan ng vagal stimulation. At isa pa, high risk na magkaroon ng asystole or VIC, ventricular arrhythmias. Ang pinaka main reason why pwedeng magkaroon ng ventricular arrhythmias or asystole is because there's an increased lactic acid and free radicals from dead cell. From dead cell galing kasi yan. Tapos, ang nangyayari, marami din ng potassium leakage. So, with that reason, nagiging unstable sila. Unstable yung kanilang electrical current.
Since unstable na sila, tapos i-vagal stimulation mo pa, high risk sila magkaroon ng cardiac arrhythmias, which is deadly. Tapos, number 5, knowledge deficit. Wala silang alam or kulang ang kanilang alam na knowledge about sa kanilang disease. So, as nurses, dapat tuturuan din natin sila about sa mga medication. Halimbawa, aspirin, paano mag-take, dapat may laman ang tiyan. Kasi high risk sila magkaroon ng bleeding sa tiyan with aspirin. And comment down below kung ano yung next video na aking ipopost or ituturo sa inyo para matulungan kayo. Till next time. Thank you.